Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Alas 5 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Biyernes na po mga kababayan at marami sa atin ang naghahanda na para sa araw ng Undas. Ito ang panahon ng pag-alala sa mga yumao nating mahal sa buhay. Kaya naman po sa mga mag-uuwian sa probinsya at ganoon din po sa mga naghahanda na para bukas, tutok muna dito sa Panahon TV para updated kayo sa lagay ng panahon. Sa mga online, sabay rin po kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Mga kababayan, nakikiramay din po kami sa pagkawala ni ex-Senator Juan Flavier. Tuluyan ng pumanaw si Senator Juan Flavier kahapon dahil sa sakit na multiple organ failure sa edad na 70. Narito naman po ang ilang astronomical data ng Pag-asa. Sisikat po ang araw mamayang 5:51 ng umaga at lulubog naman po yan 5:28 ng hapon. Ang moonrise po natin, yan ay mamayang 12:11 ng umaga at ang moonset naman po natin 11:11 ng gabi. At yan po ay merong illumination na 49%. Mamaya masisilayan natin ang first quarter moon and during this phase, nakikita mula sa mundo ang half hemisphere nito o yung day side nito. Nagaganap po ang first quarter moon ilang linggo matapos ang new moon. At mamaya, yan po ay merong 55% illumination. At narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of Namria. Ang high tide po natin, yan ay mamayang 2 o'clock ng umaga at yan po ay merong level na 1.01 meters. Samantala, ang low tide naman po natin, 10:59 ng umaga at yan po ay merong negative 0.04 meters na level ng tubig. At dahil sa nalalapit na po ang araw ng Undas, narito po ang ilang announcement. Nagdeklara ng class suspension ng University of Santo Tomas simula kahapon, October 30 hanggang November 3. Babalik sa normal schedule ng klase o November 4, araw po yan ng Martes. Samantala, wala ring pasok ang afternoon classes and work ngayong araw, October 31 sa UP Diliman at UP Manila. Mula naman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, lifted po ang lahat ng number coding para sa pampubliko at pribadong sasakyan. At para maiwasan naman ang abala sa mga motorista, ititigil muna ng DPWH ang road reblocking sa darating na weekends. At sa mga kababayan natin na magdadala ng sasakyan papunta sa mga sementeryo bukas, na kumakabuti po na wag na lamang. Isasara po ang ilang kalsada, bukas yan simula alas 4 ng umaga. Sarado po ang kahabaan ng Aurora Boulevard simula Dimasalang hanggang Rizal Avenue. Ganon din po ang kahabaan ng Blumen Street simula A. Bonifacio to P. Guevara. Sarado rin po ang bahagi ng Dimasalang from Makiling to Blumen Street at ganon din po sa Retiro sa May Dimasalang to Blumen Street Extension. Hindi rin madadaanan ang kahabaan naman ng P. Guevara simula Cavite to Pampanga. Ganon din po ang Leonor Rivera from Cavite to Pampanga. Isasara rin po ang Maseda simula Makiling to Dimasalang. At para maiwasan naman ang pagsikip ng mga sementeryo mamayang alas 12 ng gabi, hindi na po maaaring makapasok ang lahat ng pribadong sasakyan sa loob ng sementeryo. Simula pa lamang yan at magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang paalala.